Hi Wonder, good morning from Seminyak, Bali, Indonesia. So, nag-book ako ng Grab papunta dito sa isang breakfast place dito sa may Seminyak, Bali. Ang usually tip ko sa inyo, sobrang mura dito ng mga motorbikes. So, kapag mag-roam around kayo dito sa may Bali, Indonesia, pwedeng-pwede nyong try yung mga bikes nila. Yung mga hailing apps nila dito is Grab and Gojek. Sabi nila mas mura daw yung Gojek, pero for me, depende yan sa time. Minsan kasi may mga promotions din yung Grab, so check nyo na lang pareho, wala namang mawawala sa inyo. Check nyo pareho, tapos compare nyo kung sino yung mura, di ba? Yun yung inyong i-book. So sa case ko, mula dun sa ating accommodation, 2 kilometers away to, ang binayad ko is 8,500 rupiah. So lumalabas siguro mga, magkano ba yun? 8, 16, 24, mga 30 pesos, mga ganun. So diba sobrang mura. So dito tayo magbe-breakfast. It's called 707 Cafe Bistro. Selamat pagi. Hi, good morning. Selamat pagi. Hi, good morning. Oh, what's your step, bro? Yeah, sorry. One person? Yeah, one person only. You're from the Philippines. Yeah, why? How do you know? Dude, I can tell the accent from miles away. Oh, yeah. Where do you want to sit? Oh, where's the best spot? Anywhere's pretty good. That is over there. Right. It's over there. It gets hot like for 20 minutes and then becomes cool again. So dito tayo uupo. Wow. Yeah, welcome to the rice fields. Yeah. Do you harvest those rice? Technically, one of the family members of this who owns this land of this place, Yeah. harvests it, not the boss. So Oh. it's kind of like family-wise. Yeah, yeah. Thank The you. only thing I don't have today is just coconuts and lunch and dinner. Okay. Tuna salad is like, yeah, also tuna salad. Thank you. What's your name? Oliver. Oliver. Thank you, Oliver. Wow. Grabe naman. Masyado namang ginagalingan ng mga staff dito. So, ganda. Unang impression ko pa lang. Grabe. Sobrang babait ng mga staff and napawaw na ako kagad sa place nila kasi sobrang laki. Imagine mo, sobrang laki and sobrang, alam mo yun, parang nakaka-relax talaga. So, ito yung mga hinahanap kong mga kainan. Alam mo yun, yung parang ayaw mong magmadali kasi gusto mong enjoyin yung place. Yan, meron silang outdoor dining and meron din silang inside dining. Mamaya i-tour ko kayo doon. Pero order muna tayo. Ito yung mga pagkain nila dito. So, here's their menu card with the view of their rice field. Yan, ang may-ari daw niyan, yung mismong may-ari din nung ano na to, nung restaurant na to. Pero grabe, ang ganda ng view, di ba? May rice field tayo. So, there's their menu. Yan, may all-day dining sila. So, pause nyo na lang. So, ang mga pagkain nila is nagre-range sa 65,000, yan, 45,000, may 75,000. Ito may breakfast sila, 7 AM to 12 PM. Oh, 75,000. So, sabihin mo roughly mga, maybe mga 250, 200 pesos. Mga ganito yung 75. Pero meron din naman 40k lang, oh. 40k is times 3 nyo. So, siguro mga 150 pesos, mga ganyan. Egg Florente. Yan. Tapos, may mga iba pang mga breakfast combo. Yan. Meron silang pang lunch and dinner. Yan, may salmon, no? Mukhang masarap. And, wow. Parang sasarap dito, ah. Yan, meron silang linguine, chicken cashew. Wow, parang masarap to with rice. Imagine mo yun, 80,000 lang to. Pan-seared barabumbi. Ano yung barabumbi? Hindi ko nang alam. And ito naman yung mga smoothie bowl nila and juice. Wow, looks delicious. All 60k. Magkano lang yun? 6, 12, 18, 180. Sabihin mo 200 pesos isang, yan, isang smoothie bowl. Ito naman yung mga drinks nila. Coffee, desserts. Yan. So, 25k times 3, less than 100. Grabe.
Ang mura yan, mga 100 pesos yung mga coffee nila. Hi Ka-Wonder! So, nandito na tayo sa 707 Bistro Cafe dito sa may Seminyak. So, dumating na yung order natin. At ang mga in-order natin is yung kanila popcorn chicken chili with chili mayo. And nag-order din tayo ng breakfast burrito nila. Yun daw yung bestseller nila. And also, we ordered the avocado coffee. Medyo na-curious ako dun kasi first time ko parang avocado and coffee, di ba? So, mamaya try natin. Tapos, sobrang helpful talaga ng mga staff nila dito. So, let's eat. Let's try their starter. Ito, nag-provide sila ng regular mayo and chili mayo. So, try natin yung regular mayo first. Crispy on the outside. Grabe. Panalo to. Can I order rice, please? Panalo to pag may rice. Ayan. Try natin yung kanilang spicy mayo. It's really good. Yung breading, alam mo yung salty side, salty side siya, pero tamang-tamang salt lang para alam mo yung taste niya is parang sumasabog. Kasi yung lasa nung kasi chicken popcorn to, sobrang lambot and alam mo na talagang na-marinate siya ng siguro matagal, kaya lasang-lasa mo kahit hanggang dun sa loob ng chicken. So, try naman natin tong avocado coffee. Wait. So, sabi ni Oliver, i-stir nyo lang daw ng 4 na beses. 1, 2, 3, 4. Tapos, sa gitna daw kayo uminom. Like yung straw nyo, ilagay nyo lang siya sa gitna. My God. Medyo matapang siya, pero alam mo yun? Kakaiba syempre avocado, tsaka nilagyan mo ng coffee. Medyo thick yung kanyang texture. Parang siyang naging smoothie na may coffee. Avocado smoothie na may coffee. This is good. I like it. Try naman natin itong mga nachos nila. Try naman natin itong breakfast burrito nila. Meron siyang egg, meron siyang avocado, and parang meron siyang like, alam mo yung hash brown sa loob, tas may cheese. So, let's try. Ang sarap. Grabe. Ano ba ito ginagawa? Perfecto, grabe. Nakita nyo may cheese siya. I think masarap to kapag medyo may like sriracha, ganun. Pero yung flavor niya, fresh na fresh. Yung bagong luto, yung egg, may hash brown, tapos yung cheese, grabe, ang sarap. Tapos meron siyang tomato and like, ano ba yung iba pa niyang laman? Meron pang parang onion, yeah. Sobrang sarap. Tapos crispy on the outside kasi yung pita bread.
So, ito yung total bill natin. Breakfast burrito, 55,000. Popcorn chicken, 50,000. Avocado, 50,000. So, total is 179,000. So, around, siguro mga 600 pesos in peso. Pero, grabe naman na yung breakfast nila. Good for two na actually na order ko. So, pag dinivide nyo, mga 300 pesos, diba? Good price and good food and perfect location here in Seminyak, Bali, Indonesia. I Go Wonder from Seminyak. So ngayon naglalakad tayo. Pupunta kasi tayo ng ATM machine dahil kulang na yung ating rupiah. So papakita ko sa inyo kung saan tayo mag-withdraw. Bali 5 minutes walk lang, may mga aso. Okay yung ano. Kulat yan. Yun, buti na lang naka-cage siya. So naglalakad tayo dito sa street ng Seminyak. From our hostel, 5 minutes walk lang yung ating pag-withdrawhan. Bali, sobrang helpful and assistive ng mga staff dun sa may hostel natin. Grabe, sobrang, alam mo yun, sobrang talagang makikipagkwentuhan sila. Tatanong ka kung how's your day, mga ganun. Alam mo yun, ma-feel mo talaga na welcome ka sa kanilang accommodation. Sayang nga one night lang tayo nakastay doon kasi sobrang limited lang yung time natin. Tinry ko lang talaga na mag-explore and mag-overnight dito sa may Seminyak area kasi ito yung isa sa pinakasikat na area dito sa may Seminyak para mapakita ko rin siya sa inyo, di ba? And may vlog pala akong ginawa. Hindi ko alam kung mas mauuna itong vlog na to or sa mga ibang vlog siya ng Bali na kung about siya sa where to stay here in Bali, Indonesia. Bali kasi nagstay tayo sa Ubud, nagstay tayo sa Seminyak, and nagstay rin tayo sa Uluwatu. So tingnan nyo na lang dyan sa ating vlog series ng Bali. So medyo malapit na, siguro mga 2 minutes walk na yung ating pag-withdrawhan. Cool lang dinadaanan natin ngayon, no? Dito yung dinaanan natin kanina na sumakay tayo ng Grab papunta dun sa 707 na breakfast place natin. Yan, dun tayo galing kanina. Yan, dun naglakad lang tayo, straight lang. Ano ba meron dito? So compared sa Ubud, dito sa may Seminyak, mas busy yung mga location nila. Bali, mas maraming restaurants dito, ganon, maraming coffee shop, maraming mga establishments talaga. Compared mo dun sa Ubud kasi medyo laid back talaga siya. Sobrang, alam mo yun, konti pa yung tao, konti pa yung mga establishments, tapos mas marami pa yung mga bahay na yung mga traditional house ng Bali talaga. So hanap tayo nung, hanapin natin saan yung ATM dito. So tatawid tayo dito sa pedestrian dito sa may Seminyak. Ayan, o diba, ang dami talagang mga restaurants dito. Yan, dito na tayo mag-withdraw sa may, ang pangalan nito, Coco Supermarket. Yan, may money changer din sila. Yan yung ongoing rate nila dito. USD, AUD, walang peso. So kapag cash yung dadalhin nyo, USD na lang, papalit nyo sa USD, tapos rupiah. Ayan, maraming ATM machine dito. Pili na lang kayo. Please select the transaction. So ang pinaka maximum niya is 1 million. Like, let's try. Maximum is 1.5 million rupiah. So siguro i-times 3 nyo yan, mga siguro 7,000, mga ganun. Here's our cash. And pag dito yung ATM nila, yan, tapos na tayong mag-withdraw, and dyan naman yung money changer. Tapos itong pinag-withdrawhan natin dito sa Seminyak, para siyang grocery store nila pala dito. Ang dami yung pwedeng mga mabili. So it is called Coco Supermarket. Yeah, supermarket nila yan dito sa may Seminyak.
So siguro mas mura dito. So check natin kung anong mga binibenta nila dito. Kasi andito naman na tayo, baka may makita kayong essential dito na pwede nyong bilhin. Ayan, mga pang swimming. Ayan, dito mga laruan ng bata. O andito nga, mga pagkain din ng pets. Supermarket nga talaga siya. Ayan, may mga tsinelas din dito. Magkano ba yung mga tsinelas nila? 129,950, so mga 130 times nyo siya sa 3.7, so siguro mga magkano ba? Ang hirap naman i-multiply. Siguro sabi mo 150 na lang. 150 times 3 is 400 plus, sabi mga 500 pesos, mga ganun siya para ma-convert nyo. Tapos 50% off pa siya, so siguro mga 250 pesos na lang. Kaya pwede na rin, mura na rin siya. Tapos mga damit, yan, kung wala kayong mga damit, pwede rin pala mga souvenirs dito. Ayan o, may mga bags pag sa mga pambabae. Ayan, may binibenta silang mga bags. Magkano ba to? Ayan, 590. So ang nabasa kong tip, dito na lang kayo sa mga supermarket, yung mga talagang, alam mo yun, yung mga market talaga na like itong pinuntahan natin kayo bumili, kasi yung presyo nila medyo mas makatarungan kaysa yung sa labas. So, ito yung mga ibang presyo pa nila dito. Tingnan natin. Yan, ang dami. Kung gusto niyo ng wines and spirits. Iba't ibang klaseng wines. Tapos, dito ano bang meron dito? Alam, medyo maingay yung tugtog nila. Hindi ko alam kung makaka-copyright kayo dito. Mga drinks nila. Yan, 21,500. So, mga 60 pesos. Oh, may Sanmig oh. Sanmig Pale Pilsen. 25,000 NTD times 3. So siguro mga 75 pesos, mga ganun. Not bad. Ito yung bintang. Yan, iba't ibang flavor yung bintang. Bali, local beer nila yan dito sa may Indonesia. So, ayan, 38,000 naman siya. Pero mas malaki siya dun sa kaninang pinakita ko. Pero ito yung mas maliit, 26 lang. Ito yung normal. Ito na-try ko na to, lemon. Masarap to. Bintang Radler Lemon. Ito, mixed fruits. Yan, 25,000 NTD. So around times, sabi mo 4, so mga 100 pesos. Oh, actually pwede na rin. Bili na rin tayo ng tubig natin dito. Yan, ganito yung tubig nila, 4,000 ito. So times 3, mga 12 pesos. Yung mas malaki is 6.5. Ito may 5.9 din, Prima. Yan, mas mura, Prima. Try natin, mas malaki siya, 5.9, so 6, 12, 18, siguro mga 25 pesos, mga ganun. So, hi ka-wonder, so mission accomplished tayo, nakapag-withdraw tayo ng rupiah and nakapag-bili tayo ng mga kung ano-ano, mga pagkain like fruits and water and bread. So, sobrang mura dito sa Coco Supermarket. Yan, supermarket to na feeling ko mas mura dito kaysa sa mga convenience store kasi talaga ito malakihan na siya. So, andito pa rin tayo sa Seminyak area. Ito siya ngayon. Dito kayo mag-withdraw sa yan, Natis Restaurant. Katabi lang niya yan, yung Coco Supermarket. Tapos, yan. Diyan tayo papasok. Diyan tayo pumasok kanina. Yan, yung may umaatras na parang truck. Grabe, oh, tignan nyo. Yan yung sinasabi ko, yung daan is may 4 wheels tapos may motor. O, paano sila dadaan dyan? Ganyan kasikip, oh. One way lang yan, eh. Kakatakot, diba? Yan, tatawid na tayo dito. Pedestrian. So, pabalik na tayo ulit ng hostel natin. Yan, dito ulit tayo naman kanina, di ba? Yung mayroong parang madilim na area. Pero mabilis lang naman siya. Kasi tsaka ang maganda, may dumadaan naman ng mga motor dyan. Nakakatakot lang kasi minsan may mga aso. Pero usong-uso yan. Maraming mga dogs din kasi dito sa may Bali, Indonesia. Ayun, may motor na dumadaan. Pero I think pag 4 wheels dito hindi kakasya. Diba? Sabi sa inyo dito sa may Seminyak area, mas busy. Tapos, napansin ko dito, ang dami talagang mga kainan. Tapos, mas crazy yung traffic dito compared sa Ubod. Mas traffic dito sa may Seminyak area. Siguro dahil mas marami ditong like tourists. And siguro mas marami kasing pwedeng gawin dito sa may Seminyak. Mga party place, ganyan nandito talaga. Tapos kaya mas marami talagang nag-i-stay dito. Syempre, kapag mas maraming nag-i-stay, mas marami yung traffic. Uy, ang ganda naman ng accommodation na to. Ano? Labas pa lang. Yan, nandito tayo, dumadaan tayo ngayon dito sa gilid. Parang road na to na nasa loob eh. It's Villa Vela. You know?
Villa Vela. Ganda ng, mukhang maganda sa labas, siguro maganda rin sa loob. Tapos dito sa kaliwa natin, yan, ang baba ng bakod, di ba? Ayun na siya. Kasi mga villas din yan. Coco Poco Villas. Ayan, tignan nyo na lang dyan sa video. And mag-share na lang ako ng ibang mga tips like kikwento ko yung about sa Bali Belly. Kasi yung Bali Belly, thing yan dito sa may Bali, Indonesia. Kasi tinawag siyang Bali Belly kasi kapag uminom kayo ng tubig nila sa like yung mga tap water, ganyan, may tendency na marami nang nagsabi na sumasakit talaga yung tiyan nila or even is parang napopoison sila. Kaya kung mapapansin nyo, lagi akong bumibili ng tubig na yung mineral water dito sa may mga convenience store, ganyan. Kasi yun yung pinaka-tip nila, wag daw kayong umiinom ng tap water nila dito. Yung iba pa nga sinasabi nila, wag daw mag-toothbrush ng hello. Say hi. Take care. Anyway, balik tayo dun sa sinasabi ko. Yung Bali Belly, yun, pag uminom kayo ng tap water nila dito, pwede kayong ma-poison. Yun, ang daming nagsasabi na yan. So, pansin nyo, lagi akong bumibili ng tubig. Though mura lang naman yung tubig nila, mineral water. Mas magandang gawin yun, bumili ng tubig na like this, yung mga ganito, mineral water, kaysa, alam mo yun, magkasakit ka pa. Tapos, another tip is, uminom kayo ng mga probiotics. Sa case ko, nagdala ako ng Ersiflora. Bumili ako ng Ersiflora dyan sa Philippines. Tapos dinala ko dito at iniinom ko siya everyday before mag-start yung araw ko. Para, alam mo yun, safety na lang din. Alam mo yun, lagi tayong nagta-travel, lumalabas, ganyan. And also, bumili rin ako ng Berocca. Yan, everyday ako nagtitake para iwas sakit. And another tip is, kapag budget din kayo, on a budget kayo na magta-travel, mas maganda na gumamit kayo ng Gojek and Grab. I-download nyo na before kayo umalis ng Pilipinas para pagdating nyo dito sa airport, pwede kayong mag-Gojek or Grab. Kasi mas mura talaga siya compared mo sa mga taxi, ganyan, na pwede ka pang ma-scam, mabudol, ganyan. So, make sure na i-download nyo yun. And another thing is, kapag on a budget talaga kayo, make sure na magstay kayo sa mga hostel. Yan, Stellar Capsule Hostel dito sa may Seminyak. Sobrang marerecommend ko yan. Kasi yan, yung experience ko naman, sobrang nag-enjoy talaga ako. Comfortable yung bed, okay naman. Mga staff, sobrang babait talaga nila. Tapos may free coffee ka pa, di ba? May pool pa, di ba? So, sobrang okay na magstay dyan sa Stellar Capsule na yan. Sobrang lapit pa niya sa mga kainan, ganun, accessible sa lahat. May laundry shop pa, ganun. So, yan yung mga tips and travel hacks na pwede nyong i-apply kapag pupunta kayo dito sa may Bali, Indonesia. Specifically dito sa may Seminyak area. So, ngayon is mag-12 na. So, mag-check out na ako sa aking hostel. And hinihintay ko na lang si Mama Dora dahil pupunta tayo sa Uluwatu. Yun naman ang ating next na i-explore. So, mag-stay tayo doon ng 3 days and 2 nights. Sana nag-enjoy ka dito sa vlog natin ng short trip natin dito sa may Seminyak. So kapag nag-enjoy ka dito, so thank you sa mga nanonood ng ating mga vlog, sa mga nagko-comment, and kapag may questions ka, suggestions, just comment down below. So this is Wonder J saying bye bye mga ka-Wonder from Bali. Ingat! Yeah! Happy birthday to you. God Christ.